Yan, magandang araw sa inyong lahat, mga ka-viewers, mga idol. Meron tayo update para dito sa wing van. Ang makina niya 4BE1. Ayan. Ni-skid natin tong unit na ito. Matagal na itong nagpa-skid sa akin gawa dun sa kanyang leak. Yung leak niya dun sa kanyang oil pan. Ayan, tinanggal natin yung oil pan na yan. Nilinis natin yan. Sinasira yung kanyang gasket. Kailanganin palitan. Kaya sinabay natin doon sa ating change oil. Ayan, binabalik ko na yan. Medyo nga lang masakit yan kasi sinervisa natin yan. Dinyak lang natin yung kanyang high beam para makasuot ako sa ilalim. Ayan yung kinakabit ko. Bago na yan, sinet natin sa labas bago natin isalpag yan sa kanyang kabitan ng makina. Nakabit yung oil pan. Yung gasket kasi niyan kakaiba eh. Gasket niyan goma. Isang goma sa taas na gasket, isang goma sa banda baba. So, may tornilyo, may special pa siyang bakal na para doon sa tornilyo para maipit yung kanyang goma, yung gasket. Yan. Ang tornilyo niya hindi pwedeng palitan ng ibang tornilyo, lalo na yung iba nagpapalit niyan yung full thread. Hindi pwede kasi naiipit masyado yung kanyang goma, lalong nagkakaroon ng problema, naglilik. Pag nasubra ng higpit, napipisa yung gasket na sisira. Kaya dapat yung original pa rin yung tornilyo, yung mayroon gap para dun sa oil pan gasket. Ayan. Tigano natin yan. Bago nga sinet ko yan, tinalian natin ng straw yung kanyang gasket. Kasi pag nilapat natin sa makina, ay gumagalaw siya. Nawawala siya dun sa straw. Kaya yan, tinalian ko yan ng straw. Kaya maya, pag nakabit ko na yung kanyang tornilyo, hindi ko muna ikitan, tatanggalin ko yung kanyang tali para naka-sense guide na yung kanyang mga tornilyo para yung gasket hindi mahulog sa loob. Yan na. Inayos natin. Bali, ayan na, pagkabit na tayo dyan. Bali, yung mga una kasi niyan, hindi natin na-videoan eh. Kaya ito lang na-videoan ko. Pagkabit na lang ng oil pan. Kaya tuloy-tuloy din tayo sa panonood yan. Yan lang ang simpleng may update ko para sa mga viewers. Yan, yung kanyang oil pan. Pwede din i-share, like, and comment. Yan yung update ko para ngayong araw. Nakabit natin. Yan. Paikot tayo sa ilalim. Ayan na. Walang mag-isa niyan, gumagawa. Tayo naman mag-isa. Yun lang naman. Oil pan, engine oil. Yung iba niyang PMS. Ginawa din natin yung kanyang brakes. Yung apat na gulong, binuksan natin. Yung kanyang brake drum. Kasi brake drum yung type ito sa harap at sa likod. Kailangan i-cleaning. Yung harap, cleaning, in-adjust, yung cleano. Yung likod naman, may nakita tayong leak. Inano na natin. Pinapalitan na nung may-ari ng brand yung wheel cylinder. Kasi yung wheel cylinder niya napakatagal na nun. 6 years na ginagamit niya yung wheel cylinder. Ay na kasi abutin siya sa kalsada na mawalan siya ng brake. So,
kaya pinalitan natin ng bago. Hindi ko na lang videoan gawa doon sa sobrang busy natin, maraming gawa. Ayan. Bali, nigpitan natin yung kanyang oil pan. Ayan. Kontrolado kasi baka masira yung tornilyo. Saka uubuti na lang natin siya pag naikita na natin yung nahapit na natin yung tornilyo. Pero hindi siya masyadong mahigpit pa yan. Kontrolado tayo. Kasi ang kapangalan kasi pag gagamitin mo dyan yung tools, mangangalay yung braso. Kaya ginanyan ko yan. Kontrolado lang sa paikot ng impact brakes kasi baka masira yung dahan lang. Hindi pa kabisado, wag gawin, wag gayahin. Bumitaw. Kailangan kontrolado yung pindot ng kanyang impact brakes. Kasi pag nasubrahan, maaaring maputol kasi napakalit ng tornilyo niyan. Di 14 lang yan eh. Hindi ka di 14. 12 lang sa liabi yung kanyang tornilyo. Ayan. Como